Mga kapuso, ngayong tag-init, uso na ang mga summer outing. At sa mga malalaking grupo na mag-outing, uso dyan yung rentahan ng mga jeep o mga van papunta sa mga resort. Pero ingat sa mga nagpaparenta sa Pampanga. Isang mag-live-in partner ang may modus na tinatawag na rentangay. Ang kanilang umanong puntirya, mga sasakyang ginagamit pang-outing. Ayon sa HPG o Highway Patrol Group, sina Elias Stewart at Elias Tintin, nagbebenta umano ng sasakyang walang kaukulang papeles. Wanted din pala ang asawa sa nauusong umanong rent-tangay na modus ngayon at ang kanilang umanong target, passenger vans na pang-excursion o yung mga pang-outing. Sasabihin daw ng mga ito na gagamitin sa bakasyon ng sasakyan ng 2 to 3 days hanggang 1 linggo at bibigyan ng malaking rental fee. Kapag bumigay na ang nagpaparenta, hindi na ibabalik ang sasakyan. Ang insidenteng yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ang pananagutan ng ganitong magrerenta kunwari para mag-summer outing, tapos tatangayin na pala ang sasakyan? Well, ang mga rent scam o rent tangay modus sa Pilipinas ay tinuturing na krimen at maaaring sampahan ng kaukulang kaso sa ilalim ng batas. Una na rito ang kaso sa ilalim ng Republic Act 10883 or ang Anti-Carnapping Act of 2016. Alam natin na ang pagkuha ng isang bagay ng walang pahintulot ay isang krimen, di ba? Pero ito nga ay krimen ng theft o robbery o pagnanakaw. Pero ang pagnakaw na isang sasakyan na walang pahintulot ng may-ari or kung minsan ay may paggamit ng dahas or intimidation ay may specific crime ng carnapping at dito mas mabigat ang penalty kaysa sa ordinaryong theft or robbery. Sa ilalim ng anti-carnapping law, ang penalty ay 20 to 30 years for simple carnapping, habang ang panghabang buhay na kulong naman kung ang may-ari, ang driver, ang occupant ay napatay o nagahasa. Talagang deliberate na pinabigat ang krimen ng carnapping para nga sana ay mas matakot ang mga magnanakaw ng mga sasakyan, although malakas pa rin ang loob ng mga kawatan na usually ay mga sindikato. Madalas kasi ay ginagawang chop-chop ang mga sasakyan or sa mas malagim na mga kaso, ginagamit ang mga nakaw ng mga sasakyan para gumawa ng iba pang krimen tulad ng kidnapping o pagnanakaw din. Of course, masasabi, binigay naman ng kotse, wala namang ginamit na dahas. Tinurn over nga ng maayos ang kotse. But of course, may bahid na panlilinlang ito, may panloloko na ganap para ibigay ang kotse. Pero once hindi na naibalik ang kotse, ang possession na ito ay nagiging illegal at nagiging krimen ng pagnanakaw or carnapping na nga. Ang paggamit ng paglininlang o panloloko naman para ibigay ng isang tao isang bagay, ay itong panloloko ito ay usually krimen naman ng estafa sa ilalim ng revised penal code. Pero usually mas pinapaboran ng mga kinauukulan ang krimen ng carnapping dahil nga mas mabigat ang penalty na to sa ilalim ng anti-carnapping law. Tanong naman iba, paano naman kung ang narentahan yung sasakyan pang outing, nakaw pala, may sabit ba? Maaari bang madawit ang mga nagrerenta? Well, may posibleng kaso po na violation ng Anti-Fencing Law o PD number 1612 na pinarurusahan ng pagbili, pagtanggap, or pagpossess ng mga nakaw na mga gamit. Of course, ang obvious defense dyan ay sasabihin na nagrenta ay, hindi ko naman alam na nakaw itong sasakyan. Pero may twist po kasi ang krimen ng fencing sa ilalim ng batas. Nakalagay sa PD na to na guilty kayo ng fencing kung alam ng kumuha ng sasakyan, halimbawa na ito ay nakaw or should have known na ito ay nakaw. Paano nga ba yung should have known? Usually ito ay kung masyadong mura ang pagpaparenta na talagang too good to be true. Or may ibang indikasyon na parang hindi legitimate ang transaction, hindi ma-produce ang ORCR, or peke ang mga to, or kilala talaga sa neighborhood na ang nagpaparenta sa inyo ay magnanakaw ng sasakyan, or meron talagang modus na ganitong rentangay. Dapat ay umiwas na kayo at baka nga madawit pa kayo. Inosente man kayo, baka masira din ang bakasyon ninyo na gamit ang nakaw na sasakyan. Dahil malamang ay kukunin to ng mga polis at mai-impound ito, ay masa-stranded pa kayo sa magandang resort sana.
Of course, baka hindi na masyado maging laganap ang krimen ng kidnapping ngayon. Sa taas ng at carnapping, sa taas ng presyo ng langis, baka hindi makapag full tank ang mga carnapper. Hindi pa siya nakakalayo, huli agad at baka tumirik na ang sasakyan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.